Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, isa sa mga senyales na maganda ang kalidad ng edukasyon sa isang lipunan ay ang pagiging inclusive o mapagbilang nito yung lahat na may ready access kahit saan man siya naroon, kahit ano pang kasarian niya at kakayahan. Kasama dito, kapanalig, ang access ng mga vulnerable populations at disabled people. Kung hindi natin sila mapabilang sa ating educational system, hindi makatarungan ang ating gawain. Ang edukasyon ay isa sa ating mga pangunahing karapatan. Suso ito sa pag-unlad ng isang bansa. Ang pagkakaroon ng inklusibong edukasyon ay isang mahalagang hakbang patungo sa pagtiyak na ang bawat Pilipino, anuman ang kanilang kalagayan o kakayanan, ay nagkakaroon ng patas na pagkakataon upang matuto at magtagumpay. Ang inklusibong edukasyon ay naglalayong tanggalin ang mga hadlang na pumipigil sa pag-aaral ng mga mag-aaral na may iba't ibang pangangailangan. Kaya, kapanalig, isa sa pinakamalaking hamon ng inclusive education sa ating bansa ay ang pagkakaroon ng abot-kayang programa para sa mga disabled children. Dito, matingkad, halimbawa, ang mga pangangailangan ng mga batang nasa autism spectrum sa ating bayan. Napakalaking halaga ang kailangan nila, lalo na ng isang maralitang pamilya na tustusan ang kanilang pangangailangang pang-edukasyonal. Mula sa diagnosis pa lamang, marami na sa atin ang nangangapa. Paano pa kaya nila mahihimay ang iba pang therapeutic o activities na kailangan para makapasok at makagamit sa pasilidad at programa na siyang akma para sa kanila. Isang entry point, kapanalig, na maaari sana nating patatagin ay ang early childhood care at education, lalo na sa mga vulnerableng mga bata. Kailangan nating magtaguyod sa barangay level o community level ng mga child care centers na kung saan ang bawat mag-aaral ay nararamdaman na sila ay bahagi ng isang komunidad na nagmamalasakit, tumatanggap sa kanila. Malawakang training ang kailangan dito at kailangan tiyakin na tunay na naaabot ang moralita dahil hindi nila kakayanin ang presyo at kahit logistics pa na mga therapies at activities na available ngayon para sa mga batang may mga disabilities. Kaya, kapanalig, kailangan nating pagdiinan dito ang komunidad dahil ang tagumpay ng inklusibong edukasyon ay nakasalalay sa pagtutulungan ng bawat pamayanan. It takes a village, sabi nga, to raise a child. Ang mga magulang, lokal na pamahalaan, simbahan at iba pang stakeholders ay dapat na magtulungan upang masiguro na ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral ay natutugunan. Hindi lamang resources at infrastructure ang kailangan. Kailangan makialam lahat. Kaalaman, pagmamahal dahil malakas ang stigma laban sa may mga kapansanan. Kulang sa pagsasanay ang mga guro at hirap ang lito ang mga kaanak at magulang kung anong gagawin. Angkop sa puntong ito ang paalala ng Catholic Social Teaching, Popularium Progressio. Minsan, ang makatarungang buhay ay tila ilusyon dahil sa hirap ng buhay na dinadanas ng mga mamamayan ngayon. Pero kapag may mga maayos na edukasyon, kapag may oportunidad, nagkakaroon tayo ng tinatawag na pagkakataon to do more. Know more, have more, in order to be more. Kaya, kapanalig, pagtuunan natin ng pansin. Ng pansin ang sama-samang pakikiisa. Tugunan natin ang suliranin ng ating mga persons with disabilities sa bawat pamayanan. Yan ang tunay na tanda. Sabi nga sa Gawa ng mga Apostol 4.32 na may isang tunay na pamayanan.
sapagkat walang nangangailangan, walang nagugutom. Kaya natin yan, kapanalig. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.